Inamin na po ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na 22 silid-aralan lamang, 22 ang naitayo ngayong taon na mula po sa 1,700 na target na dapat po matapos. Ang layo, no? 1,700 ang target, 22 lang ang natapos mo. Sa pagdinig po ng Senate Finance Committee ukol po sa pondo ng DPWH, sinabi po ni Secretary Dizon na may 882 na proyekto pa na kasalukuyang ginagawa. Habang 882 pa rin po na proyekto ang hindi pa nasisimulan. Ipinunto niyang nangangahulugan ito ng napakababang performance rate na 15.43% lamang. Dismayado po si Senator Bam Aquino sa mabagal na progreso ng ahensya sa kabila ng pagbibigay prioridad noon sa mga infrastruktura na tila napabayaan pa rin ang mga pasilidad pang-edukasyon. Dahil dito, nais na po ng senador na ilipat na lang ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa mga LGU. Pakinggan natin po ang naging pagdinig sa Senado. Yung plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo, marami kayong kailangan kasikasuhin. At ibigay yung pondo sa mga LGU directly para sabay-sabay pong gagawa. Secretary Vince, do we have, may we solicit your opinion or support for this measure? We are in full support of this measure, especially now na dalawa pa lang po parang nagagawa ng departamento ngayong taon, kailangan po talaga natin ng tulong. Ibinahagi rin po ni Senator Aquino na sang-ayon si Education Secretary Sonny Angara sa panukalang direktang ipasa sa LGUs ang pondo. Suportado rin nito ang pakikipagtulungan sa mga NGO at pribadong grupo na may magandang track record sa pagtatayo ng paaralan, lalo na sa mga liblib na lugar. Samantala, maaring bawasan ng higit sa kalahati ang 625 billion pesos po na panukalang budget para sa DPWH. Ayon po kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, dahil ito po sa libu-libong infrastructure projects na may mga red flag o may mga issue sa transparency at accountability. Ayon po kay Senator Gatchalian, tinatayang 348 billion pesos po ang posibleng kaltasin mula sa pondo. Batay kasi sa pagsusuri ng mga independent engineer, may nakikitang mga issue sa 271 billion pesos po na proyekto. Habang overpriced ng higit 1,000% ang 70 billion pesos worth of projects para sa 2026. 271 billion doon sa mga red flag, 77 billion doon sa proposal Senator Loren na 20% cut sa mga infra. That's 348 billion. So, kung ma-realize yung savings na yun or yung cut na yun, we can transfer 2.7 to COA para mag-pre-audit sila across the board, all DPWH agency districts. No? Mr. Chairman, I couldn't agree with you more, Mr. Chairman. In fact, sasabihin ko nga po sana, ipo-volunteer na ho namin na kumaltas na po ng 2.7 billion lang po ang kailangan ng ating COA para maiwasan natin ang bilyong-bilyong nawawala sa gobyerno.